Kagimbal-gimbal ang natuklasan ng Commission on Audit sa paglustay sa pondo ng bayan. Mula 2007 hanggang 2009, bilyon-bilyong pisong pork barrel umano ang hindi nagastos ng tama. Balitang hatid ni Joseph Moro. Mula sa mga tulong sa mahihirap tulad ng mga proyektong pangkabuhayan at pangkalusugan na soft projects hanggang sa gawain pang infrastruktura na tinatawag na hard projects tulad ng mga kalsada, sa mga katulad na gastusin dapat napupunta ang Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilalang pork barrel ng ating mga senador at kongresista. Pero nang suriin ng Commission on Audit kung paano ginastos sa mahigit 100 bilyong piso ang pork barrel na inisyo sa mga kongresista mula 2007 hanggang 2009, lumabas na hindi nagastos ng tama ang pondo. Madalas, mga NGO ang ginagamit para makarating sa mga Pilipino ang pondo, tulad na nangyari sa mahigit 6 na bilyong pisong pondong sinuri ng COA na napunta sa 82 NGO. Pero 10 sa mga NGO na yan, konektado raw kay Janet Lim Napoles na inaakusahan ngayong kumobra lamang ng pondo para ilagay sa kanyang bank accounts gamit ang mga peking NGO. Ang halaga ng pondo, mahigit 2 bilyong piso. 6 namang NGO ang nakatanggap ng pondo mula sa pork barrel ng mga mambabatas na tumatayuring incorporator o opisyal o kaya kaanak ng incorporators o opisyal ng NGO. Meron pang isang Luis Avalos na hindi naman mambabatas ng panahon na yun pero nabigyan ng 20 milyong pisong pork barrel para sa ilang proyekto. Dagdag pa ng COA, 74 na mambabatas ang umabot sa 100 milyong piso ang pork barrel, sobra sa nararapat. Sinoy Compostela Valley 1st District Representative Manuel Zamora nga, 3 bilyong piso ang sobrang natanggap na alokasyon. Hindi lang po 1 milyon, 5 milyon ang labis, no? Hundreds of millions, no? Pinuna rin ng COA ang anito'y pattern ng pagbibigay ng pera sa mga NGO ng walang bidding at sa utos lamang ng mga mambabatas. Gayon din ang pagkakaroon ng paboritong supplier ng mga NGO na ang karamihan ay gawa-gawa lamang ang address. Sabi pa ng ibang supplier na nakausap ng COA, wala silang transaksyon sa mga NGO, habang ilang benepisyaryo, peke. Ako talaga nung nakita ko ito kung si Cardinal Tagle po ay naluha, ako po ay napahawigol. Kasi may mga listahan po na ang mga pangalan ay kinuha po sa listahan ng mga pumasa ng board, ng bar, ganon. Kahit ang Budget Department hindi raw maipaliwanag kung paano ginastos ang pork barrel ng mga senador at kongresista na hindi muna pinangalanan sa press conference ng COA. Ngayong booking na ng Commission on Audit o COA ang mga manumalyang transaksyon sa PDAF o pork barrel, ibibigay na nila ang kanilang report sa Department of Justice at sa Ombudsman para alamin kung sino-sino ang mga pwedeng kasuhan kaugnay nito. Paniwala ng COA, mababawi pa naman ang pera kung wala ngang pinuntahan. Pero tanong ng ilan, hindi kaya dapat suspindihin muna ang paglalabas ng pork barrel? Ako personally, I believe the PDAF has its own place. I think that we also have to take into account the fact that they have been able to get away with it. Okay? There's a culture of impunity. Joseph Morong, GMA News.